Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan and happy Wednesday sa inyong lahat. Bago natin simulan itong video, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And then pagka-tap ninyo ng notification bell, pakitap na rin yung all para every time meron akong mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Nagsagawa ng press con si PNP Chief Debold Sinas. Ito ay bago ilabas ng Makati City Prosecutor's Office yung kanilang utos na i-release yung 3 nakadetain na mga suspects sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera. Dito sa press con na ito, sinagot ni PNP Chief Sinas kung bakit niya nasabi na case solved na yung kaso ni Christine Dacera. At nanindigan din dito si PNP Chief Sinas na ginahasa at pinaslang si Christine Dacera. Sinagot niya rin dito yung tungkol sa issue na kumalat yung isang medical report na nagsasabi na ruptured aortic aneurysm ang kinamatay ni Christine Dacera. So panoorin muna natin itong press con ni PNP Chief Debold Sinas. Hi sir, paano po pinipad? Sir, can I clarify, the case is solved but it's not closed? Yes. In our policy, the case is solved with the arrest of one of the suspects and the filing of the case in court. However, the investigation and manhunt continues. Okay? There's nothing wrong doon sa discussion with the declaration with Vic. Okay? It's just a play-up of understanding of the policy. And that policy is already approved by the NAPOL court. Okay? So huwag nyo kaming ipagsabong ni Vic. We have already discussed it. Okay. Sir, Yes. sir, nag-issue ka ng 72-hour ultimatum sa mga suspects para sa wedding. Yes, I issued doon sa kanila kasi nga we already issued the subpoena. Baka nakalimutan natin na ang PNP now has the subpoena power. My authority is already delegated doon sa Director CIDG. Now CIDG already issued the subpoena of all the other suspects, and I think the CIDG now comes in, no, with the investigation. Doon sa sinama na po sila doon sa usapan po from the Makati Police Investigation. CIDG will come in, pero yung Makati ay hindi po natin tanggalin. Nandoon pa rin sila. I-reinforce or tulungan lang ng CIDG ng pa doon. Now, that's why binigay ko ng time, because after hindi sila magpakita, we will now be filing, CIDG now will be filing direct contempt. No? So magkawarat na kami. So pag magkawarat na, may dahilan na kami na we'll take them forcibly. Okay? So forcibly na namin para lang managot sila. Hindi po yun. It's not just 11 but more than that. There are others na nakita sa CCTV footages na mayroon pang ibang pumapasok doon for the last hour na incident. Chief, sorry, I have to ask this kasi kahapon po may kumalat po na mga screenshot ng postmortem or autopsy. Initially, sinabi ko na rape. Pwede po bang paklaro ngayon kung was there really rape? Ano na po ba yung pinaka-latest po na lumabas po sa MCC? When we have discussed this with the investigators and the other senior officers, I think there's really rape. Okay? Look, di ba? Yung babae, di ba? Okay? May bruises siya, may ganito, may confirmed lacerations, tapos may fluid sa private parts niya, di ba? But I will leave this to the investigator that really happens, no? Hindi naman ibig sabihin, pagpalagay na natin, sinabi nila na may nalasing yung babae o ganito, whatever, yung mga allegations nila na hindi pa namin na pwede i-confirm, ay wala namang karapatan ng isang lalaki na makipag-sex sa babae. And based on the elements ng rape, present po lahat yung factors na yun. Na hindi kailangan na mayroong talagang against the will niya or may something nangyari sa kanya. Kasi I don't think ang babae kagaya sa pa natin just for sex, for nothing. Okay? So we believe kasi may mga bruises no? So it leads to that. Now, if whether kung ano po yun, we will let the court decide later on based on the merits na nakita namin sa crime scene. Nonetheless, she died because of aneurysm. Madam? Nonetheless, sir, ang cause po ng death ay dahil po sa aneurysm.
Yeah, actually, that's the scientific one, yeah. That's the scientific findings, no? We leave that for the legal officer to explain, no? There are factors that lead to that, okay? So the medical legal will explain it openly in the court, but not here. Yes. Emil po sa Jimmy. Paano mo papasok yung elemento ng krimen dun sa cause of death na natukoy nyo na stroke o yung pagputok po ng ugat, sir? Ano? Paano mo papasok yung elemento ng krimen doon na yung cause of death ay hindi ko yan lamang, meron nung ibang posibleng dahilan, sir? Yes, meron. Paano mo, sir, please? Pwede mo- I will reserve to answer it. Investigation is ongoing. Sir, ang authentic po yung lumabas sa social media na Pagka hindi galing sa amin, I could not vouch on that. Okay? I will not vouch on that. Sir, we understand may mga hawak po kayong mga ebidensya like yung mga CCTV video. Base po sa inyong mga nakita, ano po yung mga i-indicate po ng mga figures? We will reserve our statement. Ongoing po yung investigation. Hindi ko po pwedeng pangunahan yung mga investigators natin. Kung meron na, you just wait. So sir, for now, with the ongoing investigation, you stand na ito ay isang rape slay case. Madam? You stand sa ongoing investigation, sir, for now, you stand na ito ay isang rape slay case. Hindi lang nakatayo, nakaupo tayo ngayon. That's it. It is. Okay. It is. We have evidence that we could not reveal it now because it's ongoing po investigation at final na po yung initial case po sa prosecutor. Yun yung sinasabi ni Chief na naghulog ng di pa malamang ano po ba, gamot po ba yun o drugs dito sa iniinom ng biktima. Tukoy na po ba yun sa SPD o sa Makati? We will let the investigator find that out. As of now, I will not give you comment regarding that one. Pero sir, since may ganun po kwento, mapafind out naman sir kung nag-take siya ng smart interview. We will reserve the answer later on once the forensic examination of fluids came out. As of now, we don't want to speculate. Sir, ang po sa makalat kasi sa social media, baka nilisin po yung That is the initial finding of the medical legal. Okay? So, of how it fits to that is reserved for the investigators and the medical legal to compare notes. But sir, do you have a timeline kailan po pwedeng ilabas yung results po ng medical legal? Wala kaming timeline. We will wait. Alam mo, pag na-file ng kaso yan, hindi na po kami authorized magbigay. Ayaw namin pamuntahan yung prosecutor. Kasi kami rin naman ang mamalasin sa kanila. We will evaluate the case. Chief, pwede mo ba for the record lamang yung findings lang sa autopsy? Bakit? Yung kanina ko pa bang sinasabi, hindi on the record? Ano ito? Sabihin lang sir, yun lang po nilalaman. Ay, hindi naman. Yung nilalaman lang po ng findings ng SOCO, pwede po ba, sir, na babanggitin nyo? I'm not a medical legal. Diba? So, alam mo, these are tools for investigation. No? I will not have it presented na hindi pa nga yan na finalize. Okay? We will let the investigators and the so-called to compare notes. Then, spread them. Kasi kung lahat na lang na binulat-lat namin, baka mas lalong magkagulo. No? So, please help us na lang. Sir, bali ang magiging procedure, papadala po muna sa PINA yung mga... Isi-serve ang subpoena. Isi-serve. Tapos pag hindi po sila dumating, We'll file direct contempt. Lalabas ng warrant. Kung papakinggan natin, maraming katanungan ang hindi sinagot si PNP Chief Sinas. Kung sa bagay dahil ongoing na yung proseso ng investigasyon sa kaso ni Christine. Pero yung paliwanag niya na solved na yung kaso ni Christine Dacera, parang hindi ako kontento doon. Dahil ang sinasabi niya, na-identify na yung suspects. Suspect pa lang kasi yun, hindi pa yun yung salarin or mga salarin. So parang hindi yata tama na nagbitaw agad siya ng padalos-dalos na case solved na nga itong kaso ni Christine. Ni hindi pa nga nasasagot kung ano talagang kinamatay ni Christine, pero eto si PNP Chief Sinas at sinasabing solved na yung kaso ni Christine. At yung sinasabi rin niya na may nakitang mga pasa at sugat sa katawan ni Christine, pati na yung semilya na nakita sa ari ni Christine at yung sugat mismo sa ari ni Christine ay very inconclusive. Kumbaga hindi pa siya talaga isang ebidensya na malakas na nagsasabing ginahasa nga itong si Christine. Parang lumalabas na bara-bara lang itong si PNP Chief Sinas. Hindi natin alam kung ginagawa niya ba ito para bumango ulit yung imahe ng PNP. Dahil alam naman natin na sunod-sunod yung mga kapalpakan na nagawa ng mga miyembro ng mga pulis. At yung iba pang mga suspects na sinasabi niya na hindi pa sumusuko
ay hindi niya ito pwedeng hulihin na lamang ng walang warrant of arrest dahil hindi ito sakop ng warrantless arrest. Ang pwede lang hulihin kahit walang warrant of arrest ay yung mga tao or yung suspect na nahuli mismo sa akto habang ginagawa yung krimen. Or di kaya yung suspect ay isang takas sa bilanggo. Or kung yung arresting officer ay sigurado na yung tao or yung suspect ang may gawa ng isang katatapos lang na krimen. Ito yung mga rason na kung saan ay pwedeng hulihin ng pulis ang isang tao nang walang warrant of arrest. So dahil nga magkaiba yung report ng SOCO at iba yung report ng PNP, nagiging magulo tuloy lalo yung kaso ni Christine. Sana bago magbigay ng official statement, si PNP Chief Sinas ay dapat suportado ito ng mga ebidensya. Hindi yung parang hula na lang yung kanyang statement or puro assumptions yung kanyang mga statements. At ayon naman kay Dr. Raquel Fortun na kung saan nakausap siya ni Idol Rafi sa kanyang programa, sinasabi ni Dr. Fortun na hindi siya naniniwala dun sa report ng SOCO na ruptured aortic aneurysm ang kinamatay ni Christine. Dahil para nga sa kanya, yung medical report ng SOCO ay kulang at napakaiksi. So hindi niya rin daw alam kung yung autopsy report ay yun na yung medical report na sinasabi. Ayon kasi kay Dr. Fortun, hindi basta-basta pumuputok ang aorta ng isang tao. At sa katulad ni Christine, who is in good health, dahil syempre hindi siya matatanggap sa PAL kung hindi maayos yung kanyang kalusugan. At bata pa si Christine, 23 years old. Kumbaga, imposible na magka-aneurysm si Christine. At sinasabi rin ni Dr. Fortun, hindi nakalagay dun sa report kung ano yung naging itsura ng aorta ni Christine. Dahil para kay Dr. Fortun, sinasabi niya na pag may aneurysm na nangyari, magiging bloody yung paligid ng aorta ng tao. Yung aorta kasi, ito yung pinakamalaking blood vessel natin papunta sa puso natin. At dagdag pa ni Dr. Fortun, ang sobrang pag-inom ng alak ay hindi nagiging dahilan para magkaroon ng aneurysm ang isang tao. So para kay Dr. Fortun, inconclusive itong medical report na kumakalat ngayon sa social media. Si Dr. Fortun kasi ay isang forensic pathologist expert. Sa ating bansa, dalawa lang sila ni Dr. Cecilia Lim ang matatawag na forensic pathologist. So malamang yung gumawa sa SOCO ay hindi isang forensic expert. Ngayon, nililinaw din ng Makati City Police na hindi sila ang nagpakalat nitong medical legal report dahil ayon nga kay PNP Chief Depositor, itong dokumentong ito ay confidential. Pero may nagsasabi naman na dapat isa publiko rin talaga ito dahil ito ay public document daw. So hindi na natin alam ngayon kung ano talaga yung totoo. Masyado nang magulo. Ultimo sa medical legal report hanggang sa pagtukoy kung ano ang sanhi ng kamatayan ni Christine, puro magulo. So ngayong araw nga ay naglabas ang Makati City Prosecutor's Office na kailangan pa ng further investigation itong kaso ni Christine Dacera. At inuutos nga ng Prosecutor's Office na pakawalan yung 3 suspects na nakadetain ngayon sa Makati City Police Station habang ginagawa ang preliminary investigation. Itong preliminary investigation, ito yun kung saan ang prosecution ay dapat ma-determine nila kung meron ba talaga silang sapat na ebidensya para sampahan ng kaso itong mga itinuturing nilang mga suspects. Dahil para sa Makati City Prosecutor's Office, hindi sapat yung ebidensya na isinumite ng prosecution at hindi rin na-establish dun sa complaint na i-file nila kung may rape ba talagang nangyari at kung sino-sino ang mga responsable sa pangkagahasa kay Christine. So humihingi rin ngayon ang Makati City Prosecutor's Office ng karagdagang ebidensya katulad ng DNA, ng toxicology, ng histopathology. Yung mga ganong test ay dapat sinasubmit nila para magkaroon ng basehan ang Makati City Prosecutor's Office kung dapat nga ba talagang sampahan ng kaso itong mga suspects. Kasi parang kay PNP Chief Sinas ang sinasabi niya, kaya niya nasabing ginahasa si Christine ay dahil sa pasa at sugat na nakita sa katawan ni Christine at yung semilya na nakita sa ari niya. Pero para kay Dr. Fortun, itong mga bagay na ito na sinabi ni PNP Chief Sinas ay hindi pa rin makapagsasabi na kung talagang ginahasa nga ba itong si Christine. So inutos ng Makati City Prosecutor's Office na ngayong January 13, uumpisahan itong further investigation na sinasabi. At inaasahan din ng Manila City Prosecutor's Office na may sagot na dun sa mga tanong nila. Una, kung ginahasa nga ba si Christine at kung sino ang mga responsable sa panggagahasa sa kanya. At pangalawa,
kung ang kinamatay ba ni Christine ay dahil sa panggagahasa or may iba pang dahilan. Ito yung mga dalawang katanungan na ini-expect na maisubmit kasama ng iba pang ebidensya ng prosecution. Hanggang ngayon actually ay palaisipan pa rin daw kung saan galing yung nag-viral na medico-legal report na kung saan ay sinasabi nga doon na ruptured aortic aneurysm ang kinamatay ni Christine. Definitely daw hindi ito galing sa Makati City Police. So parang lalong naging masalimuot at magulo itong kaso ng pagkamatay ni Christine. Dahil din siguro sa napakaagang mga statements na inilabas ng ating PNP. Mga statements na maraming butas at hindi pa kumpleto yung ebidensya. Bara-bara nga at parang minamadali yung kaso. Napakabilis para kay PNP Chief Sinas na sabihin na case solve yung kaso ni Christine. Samantalang yung kaso ng pagpaslang sa mag-inang Gregorio at dun sa isang construction worker na napagkamalang hold-upper na klarong-klaro na yung ebidensya ay hindi man lang niya nabanggit na case solved ang mga ito. Sana para sa ating mga kapulisan, dapat pantay-pantay yung pag-handle nila ng kaso. Kahit pa miyembro ng kapulisan yung sangkot sa kaso. Hindi dapat magkaiba kung paano nila hinahandle ang kaso na kung saan ang involved ay mga sibilyan o dun sa mga kaso na kung saan ay involved naman ay mga pulis. Halos lahat naman tayo ay nakikiramay at nalulungkot sa nangyari kay Christine at sa kanyang mga naulila. Ang gusto lang naman talaga natin dito ay yung katotohanan. At ang katotohanan yun ay kung ginahasa nga ba at pinatay si Christine or namatay siya dahil sa ibang kadahilanan. Nag-request na rin ang pamilya ni Christine na gawan ng second autopsy yung bangkay niya. At sana nga dito sa autopsy na ito ay lalabas na yung katotohanan kung ano talaga yung mga sugat at pasa sa katawan ni Christine. Kasi ang kumpletong autopsy report ayon kay Dr. Fortun, lahat ng mga sugat at galos at pasa na makikita sa isang bangkay ay dapat kasama sa report. At nilalagay din sa report kung paano namatay yung biktima at ano ang dahilan kung bakit namatay yung biktima. So dun sa medical legal report ng SOCO, hindi nakalagay ang lahat ng ito. Kung kaya sinasabi nga ni Dr. Fortun na inconclusive yung report. Hopefully, pag lumabas itong second autopsy report, sana makatulong ito sa paghahanap ng katotohanan kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kinamatay ni Christine Dacera. So that's it for now mga kaibigan. Update lang din ito sa kaso ni Christine Dacera na talagang araw-araw ay parang nagiging mas magulo ang mga dahilan kung bakit nasawi si Christine. And let's hope justice will prevail. Justice na mahatulan kung may pumatay nga ba talaga kay Christine or justice din dun sa mga tao na naging biktima ng mga maling akusasyon. Salamat ulit sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.